Magandang araw po. Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obet. At meron na naman po tayong kwentong ibabahagi sa inyo. Ito po'y ipinadala sa atin ilang buwan na po ang nakakalipas. At humihingi po ako ng paumanhin. Dahil ngayon lamang po natin ito mabibigyan ng pagkakataong mailahad sa ating channel. Ito po'y naganap sa totoong buhay. Ito po'y nangyari sa lungsod ng Quezon. Ito po ang kwento. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Daryl. Mga taong 1992 hanggang 1993 sa Barangay Manresa, Quezon City. Kami po ay naninirahan sa isang paupahan na bahay dito po sa Manresa. Matagal na po akong nakatira dito. Simula pa nang ipinanganak ako noong 1988. Subalit pagsapit ng early 90s ay isa-isa na pong naglilipatan ng mga tirahan yung mga katabi naming apartment noong mga panahon yun. Sa kadahilan ng wala pa po kaming sariling tahanan, hindi pa po napagdesisyonan ng aking mga magulang na tirhan yung bahay na kasalukuyan po namin ginagawa sa may bandang Tandang Sora. Nung panahon na yun, ay ako pa lamang ang nag-iisang bata dun sa apartment na yun. Bali units A, B, C po ang bawat pinto ng apartment. At kami po ang nasa unit B, na kung saan ang unit na to ay nasa gitna. At dahil ako nga lang po ang bata dun, ay kinagigiliwan po akong laruin ng mga kapitbahay namin dun, na mga nagkataong mga kinuha pa po ng mami ko, na mga naging ninang ko po sa binyag. Napakasaya po namin dun sa apartment. Parang isang buong pamilya po kami. At ang mami ko po ang ati-ati nila. At kuya-kuya naman nila ang mga tito ko. At talagang tropa sila. At habang sa pagdaan nga po ng panahon, ay tuluyan na pong nagsipaglipatan ng bahay ang mga nasa units A and C. At kami na lamang po ang natira sa unit B. May mga umuupa naman po. Pero hindi sila naging kadikit ng aking pamilya. Hindi kagaya po ng unang dalawang pamilya na nakatira sa magkabilang unit. Ako po bilang bata ay nanibago na nawalan na po ng mga nakakalaro. Kaya naman sa sariling pamamaraan, bilang nasa 3 o 4 na taong gulang pa lamang ng mga panahon na yun, eh hindi pa naman po ako pumapasok pa sa eskwelahan. Kaya ko pa naman pong libangin ang sarili ko ng mag-isa gamit ang aking mga laruang kotse at trak-trakan, at alam ko marami po ako niyan nung maliit pa ako. Dahil nga po nandyan yung mga taong nagmamahal po sa akin na parang tinuring na rin akong sariling pamangkin o kadugo, at panay po ang kabibigay ng iba't ibang laruan. Pero nang dahil nga sa mag-isa na lamang po ako, natutunan ko na rin pong maglaro ng mag-isa na walang kasama. Ang madalas ko pong pinupwestuhan sa tuwing naglalaro sa hapon ay sa may paanan ng isang mataas na lupa. Para po yung tinambak lang dun. At sa tabi po nun ay may isang malapad at mataas na puno ng mangga. Kapansin-pansin po na sa tuwing sasapit ang hapon, siguro sa bandang 6:00, ay sa mga ganong oras ko po nakakahiligang magtungo sa pataas na lupang iyon. Dahil gustong gusto ko po dun. At dun ko pinapagulong-gulong at pinapatakbo ang mga kotsi-kotsihan ko. Hanggang sa dumating po ang araw na para na po akong may mga kinakausap na hindi ko naman din po nakikita. Pero para bang nasa tabi ko sila at kasama ko pong naglalaro. Hanggang sa dumating ang isang gabi, napapansin ko na lamang na sumasakit ang tiyan ko, na para bang
meron akong ulcer. Ngunit saan ko naman makukuha ang sakit na yun? Ay hindi pa naman po ako marunong uminom ng soft drinks ng mga panahon na yun. At lalong hindi naman ako uminom ng alak. At kahit ano pang pagkain may matatapang na lasa. Kung kaya't ang ginawang hakbang ng aking ina ay pinatingnan ako kagad sa isang doktor. Ngunit ayon sa resulta ay wala naman pong makita na kahit ano. Madalas tuwing gabi ay dinadalaw ako ng sakit ng tiyan na talagang parang hinahalukay ang aking sikmura. Inabot po ng ilang araw ang ganong sitwasyon hanggang sa naikwento ng aking ina sa kanyang pinsan na dumalo po sa bahay. Ang tita ko pong yun ay isang Ilocana. At talagang naniniwala po si tita sa mga bagay na hindi maipaliwanag ng siyensya. Sabi nitong pinsan ng nanay ko, subukan daw pong ipakita ako dun sa kakilala nilang albularyo. Subukan daw pong ipakita ako dun sa kakilala nilang albularyo sa may Gawing Bulacan, sa may papuntang Malinta, nasakop na ng Valenzuela ngayon. Nagtungo nga po kami at sinubukan ito. Nakilala naman namin agad ang manggagamot na kung tawagin nila ay si Nanay Goring. Isang matanda na may kaputian at maaliwalas ang muka, na may puti-puting mahahabang buhok at tadtad ng mga gamit ng pangontra sa mga masasamang espiritu ang kanyang altar. Kakaiba din ang estilo ng kanyang pagtatawas dahil sa halip na kandila at tubig ay puting papel na parang bond paper ang gamit niya. Nilulukot niya po ito mismo sa aking muka at bigla siyang parang naduduwal na hindi ko alam kung bakit. Maya-maya pa'y minasdan niya yung papel na nilukot niya sa aking muka at parang may binabasa siya dito. At biglang nagsalita sa nanay ko. Iha, eto bang tinitirhan ninyo ay may lupang mataas na parang borol? At sa tabi ba nito ay may malaking puno ng mangga? Pagkadinig nun ay kinilabutan ng aking ina. Dahil paano niya malalaman ang mga bagay niyon? Wala pa naman kaming binabanggit. At isa pa, ni hindi naman nakapunta ang matandang yun sa amin. Nagpatuloy pa sa pagsasalita si Nanay Goring. Ang anak mo, pinaglalaruan ng mga lamang lupa. Kinatutuwaan ang anak mo. Pagkadinig nun ay kinilabutan ng aking ina. Ako rin ay kahit papaano ay nakaramdam din ng takot. Kung kaya't pinayuhan ni Nanay Goring ang aking ina na mag-alay ng prutas at manok. Na kung saan ay sinunod naman agad ni nanay. Pagkagaling namin kay Nanay Goring ay nag-alay ka agad ng prutas at manok si nanay. Ngunit ang manok na yun ay kinakailangang pinakaluan lamang. Walang halong asin at buong-buong ibibigay na bilang alay. Matapos may isagawa yun ni nanay, sa maniwala kayo at hindi, ay nawala na lamang ang matinding pananakit ng tiyan ko. Simula din po nun ay dun po naging bukas ang aking isipan sa mga ganong klaseng nilalang, mga hindi natin nakikita, at mas naging maingat palalo pat hanggang sa ngayon na sa edad ko pong 31 ay hindi ko pa din makalimutan ang aking karanasan na yun.
dun sa may puno ng mangga. Ang ikalawang kwento na ipinadala rin po sa atin na may katagalan na rin po at ngayon lamang po ilalahad. Ito po'y naganap sa totoong buhay at ito'y nangyari din po sa may lungsod ng Quezon. Simulan natin. Taong 1980, sa panulukan ng Tatalon sa lungsod ng Quezon. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Pablo. Sa aking pagkakaalala, batang paslit pa lamang ako noong mga panahong ito. At sa bawat araw ng mga sandaling yun, ay nasa pangangalaga kami ng isa kong lola habang pumapasok sa trabaho ang aking mga magulang. Isang araw ay bigla na lamang nataranta ang lola ko dahil inaapoy ng lagnat ang aking kapatid na lalaki. Kung sa bagay, bilang bata ay pangkaraniwan na to. Ngunit pagka-uwi ng aking ina mula sa trabaho, ay nabahala ito dahil sa taas ng lagnat ng aking kapatid. Nagtanong si nanay sa aking lola kung ano ba ang nakain o kung may aksidenteng nakain ba nakakaiba na maaaring maging dahilan kung bakit ito nagkaganon. O kaya naman ay bakit nadapa o napilayan. Wala namang ganung nangyari nung araw na yun. Sa pagkakaalala ko, nasa 4 na taong gulang pa lamang ang kapatid ko nun. Sa ganyang edad, ay natural na makulit, malikot, at pasaway. Subalit nung araw ding yun, ay hindi ko din maalala kung nadapa ba ito o umiyak. Nung araw ding yun ay agad ding pinainom ng gamot ang kapatid ko para sa lagnat. Kinabukasan, ay hindi pa rin nawawala ang lagnat ng aking kapatid. Kung kaya't sinubukan muli itong painumin ng gamot. Nang kalaunan ay sumuka naman ito. Lahat ng ininom na gamot ay isinuka ng aking kapatid. Makalipas ang halos kalahating oras, ay nagtain naman ang kapatid ko. Suka at tain ang nangyari. Nabahala na ang aking lola at ang aking nanay. Pinainom muli ng nanay ko ang aking kapatid para sa lagnat at nilagyan naman ng langis ng aking lola ang tiyan ng kapatid ko dahil baka nalamigan lang ito kung kaya't nagsusuka at nagtatai. Hanggang sa umabot na ng kinabukasan at hindi pa rin humuhupa ang lagnat ng aking kapatid. At maging ang pagsusuka at pagtatain nito ay patuloy pa rin. Patuloy pa ding pinainom ng gamot ang aking kapatid. Subalit tila walang epekto ito. At maging sa lagnat ay parang hindi ito tumatalab. Dahil doon ay lalong binalot na ng nerbiyos ang aking nanay at lola. Lalo pat higit pang tumataas ang lagnat ng aking kapatid. Nung panahon niyon, ay sa ospital nagtatrabaho ang aking ina. Kung kaya't mas tiwala ito sa gamot, sa siyensya, at sa pamamaraan ng panggagamot ng mga ito. At dahil doon ay napagpasya ng aking ina, nadalhin na sa ospital ang aking kapatid. Pagkadating sa ospital, ay agad kinabitan ng suwero ang aking kapatid dahil na rin sa taas ng lagnat nito. Bagamat kinakabahan, ay nakaramdam ng kahit papanong pampalubag ng loob ang aking ina dahil mga kakilala niyang doktor ang nag-asikaso kagad sa aking kapatid. Makalipas ang ilang oras, at kahit nasa ospital na,
ay hindi pa rin bumababa ang lagnat ng aking kapatid. At patuloy pa rin ito sa pagsusuka. At maya-maya ay magtatay. Palitan lang. Muling kininsulta ng nanay ko ang doktor. At dahil dun, ay sinubukang injeksyonan ng doktor ang kapatid ko ng mas matapang na antibiotic. Makalipas ang 1 oras, ay hindi pa rin nagbabago ang sitwasyon ng aking kapatid. Pagkus ay parang lalo pa itong lumalala. At ang swero na ikinabit sa aking kapatid ay parang hindi na ito tinatanggap ng katawan ng kapatid ko. Dahil doon ay pumapalahaw na sa pag-iyak ang nanay ko sa sobrang takot. Nang muling suriin ng mga doktor ang lab test ng kapatid ko, ay hindi pa rin maipaliwanag ang dahilan kung bakit mataas ang lagnat at patuloy pa rin ang pagsusuka at pagtatay. Nakalipas na ang 1 araw na nasa ospital ang kapatid ko. Ngunit tila hindi pa rin nagbabago ang lagay nito. Sa labis na pagkataranta, ay nagpunta ang aking ina sa aking lola upang humingi ng tulong. Ang lola ko noon ay nakatira dyan sa may bandang dapitan, sa may sampalok na nasa lungsod pa rin ng Quezon. Pagkadating dun ay inilahad ng aking nanay ang nangyari sa aking kapatid. At dahil lumaki sa probinsya ang aking lola, ay agad itong may pinuntahang manggagamot na malapit lang din dun sa lugar. Kaibigan yun ni lola. At ang manggagamot na yun ay si Manang Ata. Pagkadating dun ay agad tinanong ang aking nanay kung ano bang nangyari. Na agad namang inilahad ng nanay ko ang nangyari sa kapatid ko. Matapos yun ay humingi si Manang Ata ng damit ng aking kapatid. Yung kakasuot lamang. Buti na lamang at may nadala ang nanay ko na nakapapalit lang na damit ng aking kapatid. At agad ibinigay yun kay Manang Ata. Naglabas lamang ng papel si Manang Ata at nagsindi ng kandila. Pinainitan ng papel sa ibabaw ng kandila at saka itinapat sa may damit na pinagsuotan ng aking kapatid. Ilang sandali pa ay biglang nagmura si Manang Ata. "Mawalang iya kayo! Papatayin niyo ang apo ko! Ilabas niyo agad ang apo ko sa ospital! Madali! Ilabas niyo ngayon din!" Pagsisigaw pa ni Manang Ata. Kaagad na patakbo ang aking nanay pabalik sa ospital. At dahil ang ospital ay nasa may gawing Banawi lamang, ay kaagad ding nakabalik doon ang aking nanay. Pagkadating doon, ay hindi pa rin nagbabago ang sitwasyon ng kapatid ko. Kung kaya't nagsabi ng aking nanay sa mga doktor na ilalabas na ang kapatid ko. Gulat na ang mga doktor at hindi makapaniwala sa naging pasya ng nanay ko. "Mrs., nauunawaan mo bang sitwasyon ng iyong anak?" tanong ng isang doktor. "Mataas ang lagnat. Nagsusukat tayo. Kung ilalabas mo yung anak sa ospital, baka mas lumala pa ito. Tandaan mo, wala kaming sasagutin dyan," sambit pa ng doktor. Ngunit sa kabila ng pahayag ng mga doktor, ay pinilit pa rin ng nanay ko na ilabas ang aking kapatid sa ospital. Pumayag ang nanay ko sa sinabing yun ng doktor na wala silang pananagutan. Ngunit bago pa pinalabas, ay pinapirma ng kasulatan ng aking nanay na kung ano't ano man ang mangyari, ay walang pananagutan ang doktor at ang nasabing ospital. Matapos mapirma ng mga dapat pirmahan, ay inilabas ang kapatid ko sa ospital.
Subalit naroroon pa din ang pag-aalala ng mga doktor sa ginawang hakbang na yun ng aking ina. Pagkalabas ay agad dinala ang kapatid ko sa bahay nila Manang Ata. Pagkadating dun ay pinainom lamang ni Manang Ata ng tubig ang kapatid ko. At makalipas lamang ang kalahating oras ay biglang nawala ang lagnat nito. Maya-maya pa ay nanghingi na ito ng lugaw. Parang gutom na gutom. At katakatakang tumigil na rin ang pagsusuka at pagtatay. Ayon kay Manang Ata, ang nangyari sa kapatid ko ay kagagawan ng duwending itim na nakatira sa may puno ng atis malapit sa aming bahay sa may tatalon. Nang minsang nagbuhos ang aking nanay ng pinagugasang tubig, ay hindi sinasadyang may natamaan na itim na duwende, kung kaya't tinangka na itong balikan ng aking kapatid. Matapos magsagawa ng panggagamot si Manang Ata, sa hindi malamang dahilan, ay biglang nawala na yung lagnat ng kapatid ko. Natigil na rin ang pagsusuka at pagtatay. At pinagalitan pa ni Manang Ata ang aking nanay na sa susunod na bago dalhin sa ospital ay ipatingin daw muna sa kanya. Napakahiwaga ng ating mundong ginagalawan. Napakaraming bagay ang mahirap ipaliwanag. Pero nagaganap. Hanggang dito na lamang po. Salamat po sa pakikinig. Magandang araw po. Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat ng sumusuporta sa ating channel, sa lahat po ng ating tagapakinig, sa lahat po ng ating mga subscribers, sa lahat po ng ating mga silent listeners, sa lahat po ng ating mga OFW listeners sa buong mundo po. Maraming salamat po. At sa lahat po ng mga nagpadala po ng kwento, maraming salamat po. At kung hindi rin po kalabisan, kung hindi po, please don't skip ads po. Napakalaking bagay po nito sa amin. Shoutout din po kay Nino Jeffrey, kay Ate Alpha, kay Bunso Jeff Aliling. Ang shoutout po ito ay mula po kay Ma'am Megyonet. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. Nais ko lamang pong i-shoutout sina Eret at kay Anton ng Landayan at kay Ana Mendoza ng Noveleta, Cavite. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Bars Bernal. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Boss Alan Fernandez Mayonte. Boss, shoutout po. Kay Ma'am Annie Viloria, shoutout po. Shoutout po ito ay mula po kay Ma'am Annabel Apruebo. At sa mga taga Palawan, shoutout po sa inyo. Shoutout din po sa Estiloso family from Alaminos, Laguna. Shoutout po ito mula po kay Boss Arvin E. M Official Vlog. May time po kayo, bisita ang boss channel ko ni Boss Arvin E. M Official Vlog. Shoutout din po kay Boss Jerry Montañez dyan po sa Panabo City. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po sa mga taga Miles Factory. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po sa Jarem Game Farm. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Richard Avilla. Shoutout po sa boss. Shoutout din po kina Tony Dex, Trisha, Tristan Talonton, mga kids po ni Boss Chavines, at kay Ma'am Danica Endoso, and advance happy birthday din po kay Sir Danilo Endoso. More birthdays to come, more blessings and good health. Happy birthday po ulit, Sir Danilo Endoso. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Chavines. Shoutout po sa inyo.
Shoutout din po sa Fernandez family dyan po sa may Kamputaw, Cebu City. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Boss Aniru ng Japan for Team Damian. Shoutout po sa inyo, boss. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Angelo Manlapas. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Ma'am Jana Lee Clavo. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Boss Prinsipe Merciful. Boss, shoutout po. Shoutout din po kay Nino Jeffrey, Ate Alpha, at Bunso Jeff Aliling from Ma'am Megunet. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout din po kay Ma'am Janet Verga from Qatar. Shoutout po. At shoutout din po sa Inabasan, Maasin, Iloilo at sa mga taga Sitio Badyangtopol, Weste, Cabatuan, Iloilo from Boss Rex Besite. Shoutout po sa inyo. Nais ko lamang pong batiin ng happy birthday po kay Boss YJV at sa kanyang mama po. Happy birthday po sa inyo. More birthdays to come, more blessings and good health. And advance Merry Christmas na rin po. At sa kay Prince Luna and Emily Luna dyan po sa may Zamboanga City. Shoutout po sa inyo. Nais ko lamang po sanang i-promote. Meron po tayong bagong channel. Kung may time po kayo, bisita lang po kayo. Tungkol po sa mga amazing facts, mga mind-blowing facts po. Ang pangalan po ng channel is Ang Kaalaman ni Chick Chick. So may time po kayo, bisita lang po sa bago nating channel. Maraming salamat po. Iwan ko po yung link dyan po sa may description box. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Ma'am Julie Roel, kay Ma'am Raquel Punsalang, Ma'am Melania Roel. Shoutout po sa inyo. Sa family niyo po, shoutout po. Boss Loreto Ihaan Jr., shoutout po. Sir Ron Pilapid, dyan po sa Kentucky, shoutout sa inyo. Boss Liay Estoque, shoutout. Boss Edison Velasco, shoutout. Boss Rodney TV, may time po kayo, bisita lang po channel po ni Boss Rodney TV. Vlogs niya po sa mountain bike. Shoutout din po kay Boss Red Rosal. Nag-livestream po si Boss Red every Wednesdays, Fridays, and Sundays. May time po kayo, bisita lang po sa channel niya. Boss Lady B 73 dyan po sa Texas, shoutout po. Boss Ed Uy, shoutout po. Boss Dimples Yumi, boss, shoutout sa iyo, boss. Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Ma'am Ivy Standian, shoutout po. Boss Rochelle Abillar, may time po kayo, bisita lang po sa channel po. Rochelle Abillar po. Ma'am Melanie Passion, shoutout. Ma'am Milagrosa Look, shoutout. Boss Nonoyski, shoutout sa iyo, boss. At yung BFF pala ni Ma'am Jane, si Boss Hershey, shoutout sa'yo. Boss Mad, shoutout po. Boss Lord Olivar, shoutout po. Boss Rexy Ann, shoutout po. Boss Jesse Joshua Castudio, shoutout po. Ma'am Maya Flores, shoutout po. Boss Queenie, shoutout po. Boss Alberto Liano, shoutout po. Ma'am Michelle Cedron, shoutout po. Ma'am Susan De Los Santos, shoutout po. Boss Ron and Ma'am Lenny Fee, shoutout po sa inyo. Sir Reynaldo Silong, shoutout po. Ma'am Charlene Gumansing, shoutout po. Boss Psychic Scorpio, shoutout po. Ma'am Marianita FL, shoutout po. Boss James Channel, may time po kayo, bisita na po channel po ni Boss James. Ma'am Maribel Salcedo, shoutout po. Boss Vinci Mayo, boss, shoutout po. Boss Leonardo Manalo, shoutout po. Boss Yumi Cotton TV, shoutout sa iyo, boss. May time po kayo, bisita na po sa channel, Yumi Cotton TV. Boss Yoreski Escalona, shoutout sa iyo, boss. Boss Jopay Bertuto, boss, shoutout sa iyo. Ate Peng, shoutout po. Ma'am Elaine Almera, shoutout po. Boss Supremo Poxki, dyan po sa Cavite, shoutout sa iyo, boss. Pambless na Baka, shoutout po. Ma'am Christy Han, dyan po sa Hamburg, shoutout po. Kaya Sir Alex of Southern Mindanao Creepy Experience, shoutout sa iyo, sir. Boss Jimmy Pandong, shoutout po. Kay Tata Estong Nestor Bauyon, dyan po sa London, shoutout po. Ma'am Mary Asilar, shoutout po, dyan dito sa UK. Boss Edward Malilin, boss, shoutout po. Boss Raymond Glover, shoutout sa iyo, boss. Ma'am Eliza Miguel, shoutout po. Shoutout po kay Boss Ricky Gonzalez, kay Boss Bobby, kay Ma'am Milagros Gonzalez, kay Sir Romeo, shoutout po sa inyo. Boss Sai 1986 Vlog, may time po kayo, bisita naman sa channel, Sai 1986 Vlog. Boss Young's Life, shoutout.
Boss Russell Ferreira, shoutout. Boss Emslack, shoutout. Miss Jabel, shoutout po. Boss Choji D, shoutout. Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Ma'am Selena Rawato, shoutout po. Boss Francis Mauna, shoutout po. Boss Stacy Vlog, dyan po sa Spain, shoutout po. Boss Mary Tales, may time po kayo, bisita na po channel po ni Boss Mary Tales. Ma'am Mirna Boho, shoutout po. Boss Kamandag Pigeon TV, mahilig po kayo sa kalapati, bisita po sa channel po ni Boss Kamandag Pigeon TV. Ganun po kay Boss Titan Love TV. Boss Diggy and George, mahilig po kayo sa bedtime stories, bisita lang po sa channel po nila. Boss Horseshoe TV, mga vlogs po nila sa Japan, bisita lang po sa channel. Boss J Palo, shoutout. Boss Pedro Tampo, shoutout po. Ma'am Maria Lizelle Barro, shoutout. Ma'am Aubrey Delgado, shoutout sa iyo, ma'am. Sa family po, sa husband niyo po. Boss Camilo Aroy, boss, shoutout sa iyo dyan, sa mga taga Southern Leyte. Kay Boss Jesse, ang Manolo at Horror Stories, may time po kayo, bisita lang po sa channel niya. Boss Nico, shoutout sa iyo, boss. Boss Ron Misa, shoutout po. Ma'am Erica Tijano, shoutout po. Boss Angie Tatifuku, shoutout po. Ma'am Ana Sato, shoutout po. Ma'am Eli Cono, shoutout po. Boss Freya's World, shoutout sa iyo, boss. Boss Resi Madrid, shoutout po. Lutong Bahay ni Ming, shoutout. Boss Wency 666, shoutout po. Boss John Reynal Zacate, boss, shoutout. Kay Ma'am Lea Velasquez, shoutout po. At kay Ma'am Shirley Carillo, shoutout po. Sa mga hindi po nabanggit, pasensya po, bawi po ako next time. So, naibigan po ninyo ang ating kwento. Pakihit lang po ang like button, pati din po subscribe. Pakiclick na rin po ang notification bell para updated po tayo sa ating mga kwento. Kung may nais po kayong sabihin, pakiiwan lang po sa ating comment section. Maraming salamat.